초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 9. Christmas passed without even a single greeting from her mother there. Mukhang hinayaan lang talaga siya nito kay Tyrone. By December 26, tumili na ang ulan at nangako sa kanya si Tyrone na babiyahe na sila patungong Pangasinan. Speaking of that possessive lunatic, Tyrone entered his room and strode with confidence towards her. Napakunot ang noo ni Ryan nang may inalapag si Tyrone na kulay itim na gown sa ibabaw ng kama. The dress was breathtaking. Whoever designed it must be blessed by God. Tiningnan niya ang damit na para bang may lason na nakakapit dito. Kahit nagustuhan niya ang damit, ayaw niya itong suotin iyon sa isipang nahawakan ito ni Tyrone at nag-iinit ang pakiramdam niya sa isiping iyon. Nagtaas siya ng tingin sa binata. Ano naman ang gagawin ko riyan? Tanong niya na ang tinutukoy ang damit na inilapag nito sa kama. Tyrone looked at her like she was the damn best person on earth. Sweetheart, the dress is designed by the world's finest fashion designer, Vina Sogon. Suotin mo yan, may pupuntahan tayong charity ball mamayang gabi. Inirapan niya ang binata. Hindi ako sasama sa iyo sa charity ball, wika niya sa matigas na boses. Hindi ko hiling na umattend sa mga ganong pagtitipon. Pumunta ka ng mag-isa mo. Matutulog na lang ako. Itinaas niya ito ng kilay. And please, don't call me sweetheart. Maingat itong huminga ng malalim at maingat din itong pinakawalan iyon. That charity ball is for battered children and women. Akala ko ba ang mga babaeng tinutulungan ang mga kabaro nila? At saka, kapag sumama ka sa akin, I might donate 1 or 2 million to the charity. Nalukot ang mukha niya sa inis. Alam talaga ng lalaking ito kung paano siya titirahin. She was a strong supporter of a charity ball, pero kapag may pagkakataon na inibitahan siya sa maganoong pagtitipon sa Canada, ay hindi siya tumatanggi. She even donated money to some charities. But she couldn't believe that Tyrone's donated to this charity was Rylien on her appearance. Nakakairita talaga ang lalaking to. Ginamit pa talaga ang charity para sumama siya. Are you blackmailing me? Tanong niya habang masama ang tingin dito. Kung yan ang tawag mo sa imbitasyon ko, then yeah, I'm blackmailing you. He said with a shrug. Anyway, dressed up. Dumago ang tingin niya sa orasan na nasa nightstand. It was already 6 in the evening. She sighed as she silently accepted the invitation. Anong oras ba tayo aalis? His eyes glistened and entrepant. Sayang-saya ito sa pumayag siyang sumama rito. 7:30. Okay. Tumayo siya at kumuha ng tuwalya sa closet nito. Lumayas ka na dahil mag-aayos ako. I don't want to look like shit in that charity ball. Tyrone smirked and then it feels like as lightning hit her heart when he pressed his lips on hers. Nagulat siya sa ginawa nito kaya hindi siya nakapag-react hanggang sa makapakawalan nito ang mga labi niya. She could still hear the thundering beat of her heart as Tyrone walked out the room. Sinapon niya ang puso na para bang gustong kumawala sa dibdib niya at pinakalma iyon. Shit, come on heart, don't betray me. I already tied and caged you. All you have to do is to stay still.
Hindi niya hahayaang makawala ito sa halwa na kinalalagyan nito. Pinipigilan niya ang puso na tumibok para rito. Pumasok siya sa banyo at naligo. She took her time cleaning herself. She uses cherry-scented body wash. Na makalabas siya sa banyo, malapit ng mag-alas 7. She only got 30 minutes to make herself beautiful. Sinuot niya ang damit na ibinigay ni Tyrone at sinuri ang itsura niya sa salamin. The gown hugged her curves perfectly. It even emphasized her medium-sized breast and her small waist line. Maganda ang damit, pero bagay lang iyon sa mga konserbatibong kababaihan. The pencil cut gown had turtleneck and had a transparent long sleeves. The gown covered her body from neck up to her toes. Napailing-iling siya. What kind of dress was this? Maganda pero para naman siyang madre sa suot na yan. She stood in front of the mirror and pulled her hair in a perfect band. Some of its strands her cascading down on her nape. Hinayaan niya lang ang mga nalaglag na buhok at inayos ang pagkakaban ng buhok. A small smile appeared on her lips when some of the strands was colored in dark blue. Kinuha niya ang her cuticle na binila niya sa Italy na may glitters at inilagay noon ang buhok niya. Pretty, komento niya sa sarili. Reflection pagkatapos ay lumabas siya sa silid. Na makalabas siya sa silid, naalala niyang wala na pala ang mga kaibigan ni Tyrone. Umalis ng mga ito pagkatapos ng Pasko. Napansin siguro ng mga ito na masama ang mood ng binata, kaya naman nagpaalam ang mga ito at sinabing susunod na lang ang mga ito sa Pangasinan bago mag-New Year. Nandun ba ang mga ito sa charity ball? She hoped the train was there para makahingi siya ng tawad sa ginawa ni Tyrone kahapon. Nang makalabas siya sa silid, kaagad na hinanap niya ang binata at natagpuan niya ito sa sala. He looked strikingly gorgeous with his dark-colored gray tuxedo. Mukhang narinig nito ang mga yabag ng paa niya dahil tumingin ito sa direksyon niya. Her heart beat as loud as the thunder of the stormy sky when she saw how handsome Tyrone is with his tuxedo. Parang magnet na hindi niya mapigilan ang sarili na lumapit sa binata. Tumigil lang siya sa paglapit dito ng ilang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila. Nararamdaman niya ang init ng katawan niya at naapektuhan siya nun. You look beautiful. Puno ng paghanga ang mga mata nito hanggang mapatingin sa kanya. Namula ang pisngin niya sa papuri niya. Salamat. Inabot niya ang necktie nito at inayos iyon. There. Tinapik-tapik niya ang matipuno nitong dibdib. Perfect. Tyrone grinned in delight. Do you find me handsome, right? Tumango siya. No need to lie. Napakagwapo naman talaga nito sa suot na tuxedo. Her eyes was neatly brushed and his butterscotch eyes glistened in satisfaction as he ranked a hot stare over her body. Beautiful dress, komento nito. Itinirik niya ang mga mata. Beautiful? Tyrone, tinan mo nga ang damit ko para akong madre sa suot ko. A satisfied smile appeared on her lips. Dapat lang natakpan lahat ng parte ng katawan mo na makakakuha ng atensyon sa mga kalalakihan sa charity ball. Ako lang ang pwedeng makakita sa katawan mo. He sneaked his hand around her waist and pulled her to him, pressing her breast against his chest.
It's for my eyes only. Understand? She thought her eyes not to rule. Tyron, ilang ulit ko magsasabihin sa'yo na hindi mo ako pag-aari. Dumilim ang mukha nito. You're mine. Period. Itinirik niya ang mga mata. Ang kulit talaga nito. Kahit ilang ulit niya sabihin dito na hindi siya nito pag-aari, pinipilit pa rin ito. It was so suffocating as hell. Parang nang iinsulto ito. Hindi nito iniisip na hindi siya nito magiging pag-aari, lalo na at may kasintahan ito. He kept in saying that she was his. Naiirita siya kasi hindi naman totoo iyon. Come on, let's go. Pinagsalikop nito ang kamay nila at iginaya siya palabas ng kondo. When they reached the parking lot of the condominium, Ryan's eyes winded when Tyron guided her towards the black limousine. Good evening, Sir Tyron. Batinin ng lalaki na naka-driver's uniform kay Tyron na makalapit sila sa limousine. Good evening din ho, Manong Bisting. Balik na bati ni Tyron na sa may ngiti sa mga labi. Siya nga pala, Mang Bisting. Ihinarap siya nito sa driver. Si Ryan po, girlfriend ko. Ryan, si Mang Bisting, family driver namin. Pagpapakilala nito. Magandang gabi ho, madam. Anito at bahagyang yumuko. Pasensya na, Mang Bisting, may pagkamahiyain talaga itong kasintahan ko. Wika ni Tyron nang hindi siya nagsasalita. Hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla si Ryan dahil sa pagpapakilala sa kana ni Tyron bilang girlfriend nito. Nang buksan ni Tyron ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Hop in, sweetheart. Ani ni Tyron na may nakakalusaw ng ngiti sa mga labi. Pinandilatan niya si Tyron. Bakit mo ba ako pinakilala ng girlfriend mo? Nababaliw ka na ba? Kapag nalaman to ng girlfriend mo. Shut up. He cut him off with a glare. Sumakay ka na. Puno ng otoridad ang boses nito. Napakurap-kurap siya bago sumakay sa limousine. Nakakainis talagang lalaking to, buwisit. Napalitan ng paghanga ang mga mata niya na makapasok sa loob ng sasakyan. Nakikita lang niya ang mga ganitong sasakyan na pakalat-kalat sa Canada. But she never had the privilege to ride one. Her boss owned a Lamborghini. She was given a privilege to drive it when she wrote an article about luxurious cars. The inside of that Lamborghini was breathtaking, same as this limousine. Pag-aari mo ba ang sasakyang to? Hindi makapaliwalang tanong niya kay Tyron na makapasok ito sa loob ng sasakyan. Na pag-aari ito ng daddy. He brought it for his mom Silver's wedding anniversary. Sagot nito na para bang hindi milyones ang halaga ng sasakyan. After that, hindi na nila ginagamit, so I took it from garage and used it from time to time. Alam ng mayaman ang pamilya Zapanta, pero hindi niya alam na ganito ito kayaman. Napapit lang siya nang may lumapit na mainit na labi sa likod ng tenga niya. She gasped at the electric shock that went through her system at the touch of his lips. Ang malaking pagkakamali niya ay bumaling siya sa direksyon ni Tyron. She gasped when their lips met. Bago siya makapag-react, pinakawala na nito ang mga labi niya. He giggled, escaped her lips when she saw a lipstick stain on her lips. Natatawang pinahin niya iyon at naiiling na itinirik ang mga mata. You should stop kissing me when I'm wearing lipstick.
That lipstick of yours cannot stop me from ravishing your lips," he said with his eyes darkening with lust. Inirapan niya ito para itago ang pamumula ng pisngi niya. "Tigilan mo nga ako, Tyron." "What?" Puno ng kainosentihan ang mukha nito. "Hindi ko makalimutan ang mga labi mo kahit pa iumpog mo ang ulo ko sa semento. Akin lang yang mga labi mo. Akin lang." For a man who already had a girlfriend, he was possessive of her in a way that she couldn't understand. Humalukip-kip siya at tumingin sa labas ng bintana. Umuusad na ngayon ang sasakyan pero hindi yon mabilis. Naghari ang katahimikan sa buong sasakyan. Tyron's head were resting her shoulder and she was looking outside the window. Napapikit siya nang maramdaman ang kamay nito ni Tyron sa mayayaman niyang dibdib. She was holding her breath as he massaged it lightly. Ginawa niya ang lahat para hindi siya mapaungos sa ginagawa nito. Naapaawang ang labi niya nang maramdaman ang isa nitong kamay na pumasok sa suot niyang gown. Gumapang ang kamay nito patungo sa gitnang parte ng hita niya. When his finger touched the fabric covering her womanhood, she couldn't help but to moan at the sensation. "Stop it, Tyron." Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Maitatanong ako. Pagdadahilan niya para tumigil ito sa ginagawa. Tumigil nga ito sa ginagawa pero lumuhod naman ito sa harapan niya. "Tyron, anong ginagawa mo?" Nagtatakang tanong niya nang makitang lumuhod ito. "I want to taste you so don't move," he said, then swiftly took off her panty. Ryan gasped in horror when she heard a ripping sound. "Please tell me that you didn't rip off my panty." Tyron looked up. Amusement was visible on his butterscotch eyes. I did not?" Napamaang siya rito. "Tyron!" Naiinis na tinampal niya ito sa braso. "Wala akong dalang extra na panty. Ano ngayon ang gagawin ko?" "Huwag kang gagalaw at hayaan mo akong tikman ka." Anito na walang pakialam kung wala siyang panty na susuotin. "Tyron." Hindi nakinig sa kanya ang binata. Nililis nito pang pataas ang suot niyang gown at binuka ang hita niya. Ryan looked at the driver's seat consciously. Napahinga siya ng maluwag nang makita nakasara ang maliit na bintana na nagsisilbing siwang para makita ang driver na nangyayari sa loob ng sasakyan. Thanks God. Bigla siyang napasabunot sa buhok ni Tyron nang bahagya nitong dililaan ang hiyas niya. She tried not to moan loudly pero nahihirapan siya. The insolent maniac man kept on lapping her moan. He didn't stop until she was pulling his hair as she combed hard. Tyron licked her juices off and looked at her. "Sorry, I can't help it. I wanted to taste you ever since I saw you wearing that conservative gown." Rain closed her parted legs at inayos ang gown na suot. Pagkatapos ay namumula ang pisngi na sinalubong ang tingin ng binata. "You can't just do that every time na inaatake ka ng kamanyakan mo." Ngumisi ito. "Of course I can. You're mine, remember?" Inirapan niya ito. "Tigilan mo nga ako." Wala siyang ibang masabay kundi iyon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Tyron.
Ryan, honestly speaking, hindi ko talaga kaya. Bumalik ito sa pagkakaupo sa tabi niya at isinandal ang likod sa likuran ng sasakyan. Trust me, Ryan, if I can stop my body from wanting you, I would have. Pero mula nang makilala kita, hindi na ako makapag-isip ng tama. Hindi ko alam kung bakit ko to nararamdaman sa'yo. You're turning me into a fool whose thoughts are filled with you and only you. Binalingan niya ang binata na nakapikit ang mga mata. Wala akong ginagawa sa'yo, Tyrone. His butterscotch eyes opened. There was warmth in the depths of them. Wala kang ginagawa, and that's the most frustrating part, Ryan. Wala ka pa nga ginagawa na babaliw na ako sa'yo. Ano pa kaya kapag may ginawa ka na? Baka tuluyan akong maulol. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang puso niya. I promise, wala akong gagawin. He chuckled deeply, and when he met her eyes, I'm waiting, Ryan. I'm waiting for you to do something.